pong inawit. Marahil ay minsan pa po tayong umawit. Ito pong tanging kay Kristo. Tapa. Tanging kay Kristo ang aking buhay, at sa Kanya'y laging paakay. Ang pagtalimay di kagagalan, sa buhay ko pala niya'y sapat. Jesus, kung mananako, ako'y iyong tunay, pagkat dahil sa akin ikaw ay namatay. Kaya't ikaw na lamang ang paglalanan ng buong buhay ko, Jesus, magpakailan pa man. Tanging kay Kristo ang kaligtasan, ang aking sala'y Kanyang pinasan. Kaya't pagtawag niya'y pakikinggan, ang mga yapak niya'y susundan. Jesus, kung mananako, ako'y iyong tunay, pagkat dahil sa akin ikaw ay namatay. Kaya't ikaw na lamang ang paglalaanan ng buong buhay ko, Jesus, magpakailan pa man. Tanging kay Kristo ko ibibigay, hanggang matapos ang aking buhay, upang magamit sa pag-aakay ng mga kaluluwang naririgan. Jesus, kung mananako, ako'y iyong tunay, pagkat dahil sa akin ikaw ay namatay. Kaya't ikaw na lamang ang paglalaanan ng buong buhay ko, Jesus, magpakailan pa man. Maraming salamat po sa ating pong inawit. Ngayon po ay hingin po natin kay kapatid na Brian upang pangunahan po tayo sa opening prayer. Hello po. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras na binigay niyo sa amin upang magtipon at makinig ng inyong mga salita. Nawa po kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin ngayong gabi at magbigay ng paggabay. Bigyan niyo po kami ng katahimikan sa aming paligid, ganoon din ng magandang connection upang maging malinaw ang mga mensahe na ihahayag ng kapatid na inyong gagamitin sa gabing ito. Kayo pang magbigay sa amin ng katalinuhan upang maunawaan namin ang mensahe ninyo. Ganun din po, gabayan niyo po ang kapatid na gagamitin ninyo upang maghayag ng inyong mga salita. Kayo po ang gumabay sa amin sa gabing ito. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Brother Brian, para sa ating pong
panalangin. Ngayon po ay handa na po natin ang ating puso't isipan, ang ating pong mga Biblia, gano'n din po yung ating mga notes upang ano po natin yung ating pong pag-aaral ngayon. Bigay ko na po kay Brother Wilson sa ating pong tagapagturo. Magandang gabi po sa bawat isa. Mag-check lang po ako kung maayos po ang dating ng ating sound check. Okay po, Brother Wilson, maayos po. Okay, salamat mga kapatid. At magandang gabi. Tayo ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. At nung nakaraan ay atin pong tinignan ang kabuuan ng buong aklat ng Tesalonica, sapagkat ang ikalawang Tesalonica po ay mayroon pong 3 chapter kung saan nakita po natin ang mga bagay na layunin ng bawat kapitulo. At nung nakaraan po ay isinama na rin natin sa ating pag-aaral yung chapter 1, kung saan ang chapter 1 po ay ang layunin po nito ay ang palakasin ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya, bigyan ng kaaliwan sa pamamagitan ng tamang mga katuruan, sapagkat nakita nga po natin sa mga nagdaan na sila ay nagkaroon ng kalumbayan dahil sa mga maling aral tungkol sa pagparito po ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay mag-proceed na sa chapter 2, at ang chapter 2 po ay ito po ay nagbigay ng lalong kaliwanagan sa mga taga-Tesalonica, nang sa ganon ay makapagtiis sila sa mga pagsubok, pag-uusig na kanila pong dinaranas noong pong mga panahon na yon. Pero bago po yan, tayo po ay manalangin pong muli. Ama, salamat po sa gabing ito. Patuloy na nagtitiwala po kami sa iyo, nang sa ganun po ay hindi po makagawa ang dyablo sa bawat isa po sa amin, at lalo tigit ay masentro ang aming puso at isip sa iyong mga salita na nagbibigay ng kalakasan, ng liwanag, ilaw para sa aming pamumuhay bilang mga anak mo. Hawiin mo po ang lahat ng gawa ng dyablo, sapagkat nakikita po namin na siya po ay gumagawa sa aming mga ganitong pag-aaral. Lubos din po naming pinasasalamatan, O Diyos, ang patuloy na pagkakaloob mo po sa amin ng ganitong mga sandali. Bagamat kami po ay magkakahiwalay, patuloy na pinagkakaloob mo po na kami po'y magkaisa, sama-sama, sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu na sumasa amin bilang isang iglesia, ay makapagpatuloy po kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Pagpalain mo po, O Diyos, ang aming pag-aaral, at nawa ito ay magsilbing kalakasan po sa aming pananampalataya. Ang lahat po ng ito ay aming pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Ayon po sa mga nag-aaral sa Biblia, isa po sa mga mahirap na kapitulo sa pag-aaral ay ang 2 Thessalonians chapter 2.
Bagamat ito po ay tumatalakay sa eschatology o sa mga bagay na mangyayari sa mga hinaharap. Nakapaloob po dito at ito rin po ang layunin ng sulat ni Pablo, ang pagbibigay ng liwanag, katotohanan tungkol po sa bagay na ito. Kaya sa ating pong pag-aaral ay ating pong titignan po ang ilang mga katotohanan na nakapaloob po dito sa chapter 2. Una po, ayon po sa verse 1, sinasabi po rito na ngayon aming ipinamamanik sa inyo, mga kapatid, sabi po sa chapter 2 verse 1, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Actually, hindi naman yung pagkakatipon na get together o fellowship o gathering, kundi ang tinutukoy po rito ay yung rapture. Sabi nga po ni Apostol Pablo rito ay kinuha niya po muli yung kanila pong interest sa bagay na ito. Kaya sabi niya, ngayon aming ipinamamanhik sa inyo. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ. Bagamat ito po ay binigyan niya na ng liwanag sa kanyang unang sulat, sapagkat ang unang sulat, ang unang Tesalonika po, nang isulat po ni Pablo, ay ilang buwan lang ang lumipas, ay ipinadala po niya muli ang ikalawang sulat na ito. At ang layunin ay bigyan ng liwanag ang tungkol sa mga unang bagay na kanyang sinabi. Ang tinutukoy niya po rito na pagparito ng ating Panginoon at sa ating pagkakatipon, o sabi niya, and by our gathering together. Ang tinutukoy po niya rito is not only the local church but the universal church, sapagkat ang tinutukoy po niya rito yung rapture, na kung saan ay binigyan diin niya sa kanyang unang sulat doon sa Kapitulo 4 ang pagdating ng ating Panginoon. At ang sabi po, ito po kasi yung issue na mayroon po doon sa Tesalonica, dito sa verse 2, ang sabi, upang wag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip, at wag din naman kayong mabagabag, maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Ang sabi niya sa English, that you be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, that the day of Christ is at hand. At ito po yung pinaka-issue, sapagkat mayroon pong mga ilan na nagdadala ng maling turo regarding sa coming of Christ o yung the Lord's Day, yung Judgment Day na po. At ito yung pinagmulan noong pagkakaroon ng maling pananaw, no? Sapagkat yung paghihirap na nararanasan ng mga mananampalataya during that time ay inaakala nila na sila ay na-left behind, no? Sila ay naiwan doon sa pinaka-ihintay nila, sapagkat iniisip po nila na nung panahon na yon ay mangyayari na po yung tinatawag po natin na rapture. At mayroong mga false teacher. Maaring, ang sabi nga po, ang layunin, maaring
ang katotohanan ito ay una talagang hindi po nila nauunawaan yung tungkol sa bagay ng katotohanan ito, yung tinatawag na rapture and yung tinatawag na tribulation period. Maaring hindi talaga nila naunawaan, or maaari naman na alam nila at sinasadya nila para sila'y guluhin at lalo tigit ay bigyan ng kahihiyan si Apostol Pablo. Sapagkat si Apostol Pablo ay ito yung kanyang binibigyang diin sa kanila. Minsan po ay yun po ang nagiging problema during that time. Many groups, religious, even Jewish people, no? Hindi nila matanggap na si Pablo ay ginagamit ng Diyos para sa mga iglesyang ito. Kaya sa mga ibang sulat ni Pablo ay lagi niyang binibigyan ng liwanag na ang kanyang pagiging apostol ay hindi mula sa tao. Kaya lagi niya sinasabi si Pablo na apostol ni Kristo, ni Jesus, pinili ng Diyos, yung mga ganung mga bagay. Sapagkat hindi natin alam, maaaring may mga naiinggit sa kanya. Kaya siya ay sinisiraan. Yun yung mga posibilidad. Bakit mayroong mga tao na nakapasok doon sa Thessalonica, no, na nangangaral ng taliwas sa itinuturo o itinuro ni Apostol Pablo. Kaya binigyan niya sila ng sabihin natin na warning, o sabi niya upang wag kayong madaling makilos. Ito yung isa sa mga layunin ng kanyang sulat, no? Upang ituro muli na may kaliwanagan ang tungkol sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga, bukod doon sa sinabi niyang wag makilos, dahil nga mayroong mga nagpe-penetrate, kumbaga sa wrestling, no? Merong gusto talaga na sila ay ibagsak, i-wrestle. At yan ang trabaho ng diablo. Kaya si Pablo rin sa kanyang sulat sa Efeso 6 ay ginamit niya rin yung pakikipagbuno, no? At kung minsan yaan yung kalagayan ng mga churches, meron silang pakikipagbaka sapagkat ang diablo ay hindi siya tumitigil. At ang nakakalungkot, hindi natin masabing hindi believer yung mga nandoon sa loob ng Thessalonica. Kaya even a believer, kailangan maging aware. Sabi niya, huwag kayong makilos, huwag kayong padaya. Sometimes kasi baka mismo yung believer, yun yung sumisira. Kaya nga dito sa verse 3, sabi niya, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan. Ito po yung isa sa mga mahalagang topic o katotohanan dito po sa chapter 2. Sabi niya, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating. Ang tinutukoy po niya, yung tribulation, yung judgment, yung tinatawag na the day of the Lord. Sabi niya, ito'y hindi darating maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan.
Sa English, ginamit po yung salitang, let no man deceive you by any means, for that day shall not come. Tinutukoy niya, hindi pa maaaring mangyari yon, sapagkat hindi pa nangyayari ito. Ano po yung hindi pa nangyayari? Yung sinasabi rito na falling away first. Alam niyo po yung salitang falling away, dito po sa English, ang Greek word po nito ay apostasia. At doon po galing yung salitang apostasy. At ang apostasia o ang apostasy, isa ito sa mga major sign ng last days. At napakaliwanag ng salita ng Diyos tungkol sa mga warning bago dumating ang Panginoong Yesus sa katotohanan ito. Sapagkat sa panahon ng pagdating ng apostasya, although ito ay nararanasan na unti-unti, marami ang mga believer, even local assembly, natatalikod sa tunay na turo ng pananampalataya na mula sa salita ng Diyos. Kaya yung apostasy is not unbelief. Hindi ito ang apostasya, yung falling away, ito yung mga nagpahayag ng pananampalataya. Ito yung mga nagsasabing sila'y sumasampalataya. Kaya yung salitang apostasya, yung galing sa Greek word, ang ibig sabihin niyan, departure, umalis, defection, rebellion. Yun yung ibig sabihin nung falling away. At itong apostasy na ito yung mga iglesia, mga individual na mananampalataya na tatalikuran yung mga tinatawag na biblical doctrines. At ito yung mga mananampalataya na i-reject yung mga sound teaching. Tatalikod sila sa ating Panginoon at sa kanyang mga salita. Mas pipiliin nila yung mga false teaching, yung mga worldliness, no? Bagamat ito ay maliwanag na wala sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya ito yung apostasy, ito yung tinutukoy ni Apostol Pablo. At ito ay mangyayari globally. No? Hindi lang sa isang lugar, hindi lang sa isang bansa, kundi sa buong mundo. Marami ang mga mananampalataya na tatalikod sa mga tunay na turo ng Biblia. Kaya hindi ibig sabihin nito na yung nag-doubt lang sila, no. Hindi ito dahil mahina sila spiritually na umalis sila. Hindi ito dahil lack of maturity. Sapagkat ang apostasy ay tuwirang pagre-rebelde against truth. Yun yung apostasy. At ang payo ni Pablo na ito, itong sinasabi ni Pablo na ito na katotohanan na bago maganap ang bagay na yon ay mangyayari muna ito. Ang katotohanan ito ay hinango o galing sa ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag yan na sinasabi sa
Mateo 24, siguro basahin natin ang Mateo 24. Simula rito sa talatang 10 hanggang 12, akin sigurong babasahin, o siguro hanggang 15. Matthew 24, verse 10 hanggang 15. Hindi ito galing lang kay Pablo. Ito ay isang katotohanan na mula sa ating Panginoong Yesukristo. Ang sabi sa Mateo 24, talatang 10, at kung magkagayoy maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakapuotan ng isa't isa at magsisibango ng maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Ito yung verse 15, sabi niya, kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Mga kapatid, ang mga bagay na ito na sinabi ng ating Panginoong Yesus, mga ito ay mga warning na ang pagtalikod ng marami, ang paglamig ng marami, ang pag-alis ng marami doon sa katotohanan, at ang pagpili at pagdami ng mga nagdadala ng mga maling katuruan, ito ay mga babala ng apostasy. Kaya maging si Apostol Pablo, ito rin ay kanyang sinabi sa kanyang disciple na si Timoteo. Sabi niya sa kanyang sulat sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Ang sabi ng sulat ni Pablo, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Even Paul. Kaya si Pablo po, alam niya, itong bagay na tinuturo niya dito sa Thessalonica, ito po ay hindi kathang isip, at lalo tigit, ito po ay hindi lamang mula kay Apostol Pablo. Ito ay katotohanan na mula sa Espiritu. Napakaliwanag po. Kaya maging sa 2 Timothy chapter 4 verse 3, muli ito ay sa ikalawang sulat niya kay Timoteo, ay binigyan diin niya rin po ang bagay na ito. Sabi niya, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. No? Yung ibig sabihin po rito, noong sinasabi rito, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers. No? Yung sinasabi ritong pagkakaroon nila ng kati, ng tainga, no? Ibig sabihin,
Pagka makati yung tenga, parang nakikiliti ka, no? Ang ibig sabihin nito, yung mga gusto na lang nilang naririnig, yung mga bagay na nag-a-applause ng kanilang mga desire, ng kanilang mga flesh desire, ng kanilang mga ambitious desire sa sanlibutan ito. Kaya sila yung mga gusto nilang nagtuturo, no? Ayaw nila yung mga talagang turo. Sometimes kasi yung mga tamang katuruan, ito ay mabigat sapagkat ito ay tumutukoy sa kasalanan, sa kamalian. At ito ay naghahayag ng katotohanan ng sarili. Subalit, pagka ito'y tinatanggap na may pananampalataya, ito ay nagbubunga ng tinatawag na transform life. Subalit, sa mga huling panahon, kaya sa panahon po natin, tila atin nang nararanasan ang apostasy. Kahit na ang sumulat sa Book of Hebrew, although sinasabi ng marami si Apostol Pablo ang sumulat sa Book of Hebrew, pero in reality, nag-base lang kasi sila na yung style of writing. Pero ganito rin po ang sinabi ng sumulat sa aklat ng Hebreo. Dito sa chapter 3 verse 12, ang sabi niya, magsipag-ingat kayo mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Kaya ito po yung mga bagay na sinasabi ni Apostol Pablo. Yung pagdating ng apostasy. Apostasy. Yung falling away. At even si Peter ay nagbigay din siya ng babala sa mga pagdating ng mga false teachers sa 2 Peter chapter 2 verse 1. Ang sabi po ni Peter, sabi niya, ngunit may magsisilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na mga papasok sa lihim ng mga makakapahamak ng mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you. Kaya po dapat tayo sa church, no? Ito yung isang mahalaga po sa atin na dapat po tayo, all believers, tayo po, lalo na po tayo na mga, sabihin natin mga pioneer, kailangan grounded tayo sa scripture. Ito ang isa sa mga panganib na darating at dumarating, na minsan manggagaling yung false teacher, not the outsider. Within. Kaya ito yung lagi ko pong sinasabi na there is no shortcut way in studying the Bible. Ito po yung lagi kong ini-encourage sa atin lahat na mag-aral, magbasa ng Biblia. Sapagkat malapit na tayo dito sa panahon na ito. At dito magsisimula ito.
na mga tagapagturo na umihila sila ng mga tagasunod nila. No? Hindi sila sinusunod dahil doon sa mga teaching nila. No. Sinusunod sila dahil doon sa mga bagay na pinang-aakit nila. It is a very dangerous time. It is a perilous time. At yan ang mga bagay na dapat natin pong tignan sa panahon din po natin. Lalo na po, nakikita na natin, no, yung mga sign. At isa po ito sa mga major sign na sinabi ni Pablo. Ito pong apostasy. Kaya sabi niya, bago mangyari yan, parang sinasabi niya sa mga taga-Thessalonica, sandali, hindi pa yan. Hindi yung paghihirap na dinaraanan nyo, sabi niya nga doon sa chapter 1, dahil yan sa pananampalataya ninyo, dahil yan sa paglilingkod ninyo sa Panginoong Diyos, dahil yan sa pagmamahal nyo sa Panginoong Diyos. Kaya nakakaranas kayo niyan. Sapagkat hindi mangyayari yung tribulation o hindi mangyayari yung pagdating ng Panginoon, yung rapture, one of the major sign is yung apostasy. Worldwide apostasy po ito, no? At tignan natin yung mga sabihin na natin na forms of apostasy. Nang sa ganon ay maging maliwanag po sa atin ito. Sa mga nag-aaral po sa Biblia, meron silang tinatawag na yung doctrinal apostasy. Tandaan natin yung apostasy, ito yung pagtalikod. No? Pagtalikod sa mga tamang katuruan. Like for example, tungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Yesus. Tungkol sa kaligtasan. Tungkol sa ang Biblia ay kinasihan ng Diyos. Sa iba kasi, no? Mayroong mga believer ngayon na sinasabi nila yung mga red letter lang ang inspired by God. Tungkol sa kasalanan, tungkol sa kaparusahan, tungkol sa impyerno. Maraming mga bagay na doctrinal, no? Yung mga kaya nga yung mga pinag-aaralan natin about sa salvation. Kaya nga pagka tayo po ay grounded sa mga doctrines, even yung mga insight natin ay nagmumula doon sa mga doktrina. Hindi yung kung ano-ano, may nakita lang tayong words na ganito, inaaral natin. Although, okay yun. Pero mas mainam na yung mga nakikita natin sa pagbabasa at pag-aaral sa Biblia ay yung mga doctrinal. At maraming mga doctrines. Kaya napakahalaga na ito ay pag-aralan natin. Kaya sa panahon natin, nakikita natin na yung Biblia ay nireplace na ng mga tinatawag na quotation. Maraming mga churches ngayon, mga leaders ngayon, na iniiba na yung sistema. Mga pinangaakit na nila ngayon, yung mga awitin. Although ang awitin, mga papuri, pagsamba, pero hindi yan. Kaya yung evangelization ngayon, nireplace na ng entertainment. Kaya merong mga doctrinal, yung tinatawag na moral.
Kasi sa mga ibang churches ngayon is yung tinatawag natin na ini-embrace na nila yung mga simple lifestyle. Pero kiniklaim nila na sila ay mga believers, sila ay mga disciple of Christ. Pine-permit na nila yung mga immorality, no? Yung tinatanggap na nila. Yung spiritual apostasy. Sapagkat yung pag-ibig at yung fellowship, no? Nire-replace na lang nila ng worldliness. Kaya mga kapatid, yan po yung sinasabi ni Pablo. Sabi niya, upang wag kayong madaling makilo sa inyong pag-iisip. Sabi niya sa verse 3, wag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas. Sa English ginamit niya, except there come a falling away. Okay, tingnan natin din ang mga sinasabi ng Biblia, yung signs ng apostasy in the last days. Doon sa 2 Timothy, nakita natin, chapter 4, balikan natin, dito sa verse 3, ang sabi niya, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinantainga. Ito yung isa sa mga sign, no? Magi-increase yung mga false teachers. Sabi nga ni Peter, isa yan. Yung mga false teachers, kung minsan sila pa yung mga highlighted, sila yung mga superstar, sila yung mga sikat, no? Sila yung mga biggest congregation. Tinatawag sila na mga mega. At yan ay nakikita na natin sa panahon natin. At ang gusto lang ng mga tao ay yung yayaman ka, mga prosperity gospel, no? Puro mga worldly. At higit sa lahat, marami ang tatanggihan na nila ang kapangyarihan ng Diyos. At yung paglala ng makasanlibutan na pamumuhay, yung friendship with the world, no? Magiging normal na, magiging worldly na. Mga kapatid, bakit kailangan nating maunawaan ang bagay na ito? At paano tayo sa panahon natin siguro, i-relate na natin sa panahon natin. Sapagkat bagamat ito'y sinulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, pero tila sa panahon natin tayo ang nakikita natin ang mga bagay na ito. Yung apostasy. Paano tayo titindig against apostasy? Paano natin ito mapaglalabanan sa ating panahon? Baka hindi natin mamalaya na ang ating iglesia ay ma-penetrate at tayo rin ay makasama sa mga or individually ay maranasan natin na tayo ay mapabilang sa mga tatalikod sa Panginoon at sa kanyang mga turo. Ano yung mga dapat nating gawin?
si Apostol Pablo, nang banggitin niya kay Timoteo ang tungkol sa bagay na ito, ay sinabihan niya rin siya ng kung paano mapagtatagumpayan ang bagay na ito. At dito sa 2 Timothy chapter 3, 14 to 17, sabi niya, datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at pinagkaroonan mo ng katunayan. Yung kanyang mga natutunan ay nakita niya na siya ay nagkaroon ng transformed life. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of knowing of whom thou hast learned them. Sabi niya, at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalaman ang banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiya ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti. Isa sa mga bagay na sinabi ni Pablo para mapagtagumpayan ay ang panghawakan ang mga bagay na natutunan mula sa salita ng Diyos. Kaya isa po sa mga sinisikap ng ating iglesia ay manatili tayo doon sa mga tamang katuruan o yung tinatawag na sound doctrine. At yan ay maliwanag sa salita ng Diyos. Kaya yan po yung sinasabi ko na sa ating mga nagtuturo at nangangaral, maging contextual tayo. Huwag tayo sumabay sa agos ng mundong ito na gagamitin lang ang pahina ng Biblia at magsasalita ng ayon lang sa kanyang karunungan. Let us rooted yung mga kapatiran natin sa mga doctrines. At yan ang isang bagay. Pangalawa, makikita natin sa Galatians 5:16. Sabi ni Apostol Pablo, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Be filled with the Holy Spirit. Means be controlled by the Holy Spirit. At napakahalaga noong Word of God and work of God. Sapagkat hindi makakagawa ang Espiritu kung hindi natin alam kung paano siya gumawa. Kaya napakahalaga po noon. At panatilihin, pangatlo, panatilihin natin yung tinatawag na mga gawain ng iglesia. Yung mga consecutive meetings of the church. Stay rooted doon sa tinatawag na biblical church. At alam niyo po, pagka tayo po ay nananangan sa salita ng Diyos at tayo ay pinapatnubayan ng Espiritu, nagkakaroon tayo ng discernment. Ang sabi sa 1 John, very important din kasi itong discernment. 1 John chapter 4. Sabi niya, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu
kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsisilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Mahalaga yung discernment. Mahalaga yung naririnig mo pa lang yung isang nangangaral. Alam mo kung ano yung pinangangaral niya. Alam mo kung tama yung pinangangaral niya. At lagi tayong manalangin. Yan ang mga bagay na kaya sa 1 Thessalonians, nandoon sa chapter 5 yung pray without ceasing. Sapagkat napakahalaga ng pananalangin. Kaya dito po sa pag-aaral natin, kung babalikan natin itong ating pinag-aralan, siguro ay, kaya nga sinabi ko po sa inyo, ang chapter 2 ng 2 Thessalonians, ayon sa mga nag-aaral sa Bible, ay isa ito sa mahirap, no, na unawain. Subalit salamat sa Diyos sa tulong ng kanyang Espiritu. Maliwanag na sinasabi niya rito. Sabi niya, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating. Kaya napakahalaga na tayo ay rooted in Scripture, puspos ng Espiritu, at mapagbantay at mapanalangin, at tayo ay ang ating iglesia ay maaaring magtagumpay sa pagdating ng apostasya. Kaya actually yung last part ng meron pa tayong tatalakayin po rito marahil sa susunod, kasi sinabi niya rin dito, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Siguro dito, although si Pablo sa Thessalonica, si Pablo hindi niya ginamit yung Antichrist, kasi ang gumamit ng salitang Antichrist ay si John. Kaya pag-aaralan din po natin yung about sa Antichrist. At meron din siya isang sign pa na sinabi rito, na bago mangyari ang mga bagay na yon, sabi niya sa verse 5 and 6, hindi ba ganinyo naaalala ng ako'y kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito? Meaning, tinuro na ni Paul, no? Pero sometimes, hindi mo kasi makuha sa isang turo. At lalo na kung mayroong mga maling turo. At sabi niya, at ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. At kung magkagayoy mahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Yesus ng hininga ng kanyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Kaya ito po ay sa tulong ng Panginoon po, sa mga susunod tatalakayin natin ito, yung Antichrist at yung tinatawag dito po na yung sinabi po rito sa verse 6, and now you know what withholdeth. Yung pong bagay na bago alisin po yun. Siguro ay sa tulong at biyaya ng Panginoon ay atin pong tatalakayin ang mga bagay na yan. Bagamat ito po ay mga pahapyaw lang na pag-aaral, nawa ay nakapagbigay po ito sa atin ng impormasyon, ng katotohanan, sapagkat ang pagdating ng Panginoon, napakaganda na sinabi ni Warren Wiersbe, not the calendar, no, but the character. Kasi po, ang katotohanan po ng eschatology, ng pagdating ng Panginoon, lalo na kung ito ay nagiging maliwanag sa atin, at lalo na ito pong isa sa mga tanda ng major, tinatawag po ito ng mga Bible scholar na major sign, no?
yung falling away. Worldwide po ito. Yung apostasy, yung pagtalikod sa mga katotohanan na turo ng Panginoon. Kaya nawa po, ito po ay makapagbigay din sa atin ng liwanag. No? Sa ganon ay mabantayan din natin at magkaroon tayo ng tunay na kapanatagan sa ating mga sarili at kapaghandaan sa pagdating ng bagay na ito. Sa ganon, ang ating maliit na iglesia ay ating mailayo sa bagay na ito. Ini-encourage ko ang bawat isa na mag-google tayo ng panahon sa pag-aaral, pagbabasa. Nang sa ganon ay maproteksyonan sa tulong at biyaya ng Panginoon ng ating iglesia. Kasi hindi makakakilos ang Espiritu Santo sa kalagitnaan natin kung hindi natin alam. Kaya mahalaga ang mga bagay na ito sapagkat naranasan ito ng Tesalonika. Bagamat ang kanilang pananampalataya nakita natin, kanilang paglilingkod, subalit dumating sila doon sa mga pagkakataon dahil sa mga pagsubok ng buhay sila ay naapektuhan. Dahil nagkaroon sila ng maling perception, maling kaunawaan tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoon. Mga kapatid, darating ang Panginoon. Imminent. Maaring ngayon, bukas, mamaya. Kaya napakahalaga na ito'y paghandaan natin. At maliwanag sa atin yan. Nakikita na natin itong apostasya. Na kumbaga ay nakikita na natin. Sumibol ang maraming mga mega churches. Subalit, sabi ko nga, dumami ang mga tao, ang nawala ay si Kristo. Nawa ay hindi po maranasan ng ating iglesia. At ganun din ng bawat isa po sa atin. Para hindi tayo matangay, no, maakit ng mga bagay na ito. Let us pray. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa mga katotohanan ito. Naway magsilbi po ito na gabay sa aming personal na buhay, nang sa ganon ay hindi kami matangay ng pangyayaring ito bago po kayo dumating. Bago dumating ang aming Panginoon. Nawa po ay ang aming maliit na iglesia ay maging matibay sa pagdating ng apostasya. At nang sa ganon ay makasama kami ng maluwalhati sa tinatawag na rapture. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita. At nawa ito po ay magsilbing gabay sa aming iglesia. At magsilbing hamon upang kami po ay patuloy na manghawak sa iyong mga katuruan. At nang sa ganon ay hindi makagawa ang dyablo sa bawat isa at sa kalagitnaan po namin. Ang lahat po ng ito, O Diyos, ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Siguro po ay babalik ko muna sa ating MC, pero kung meron tayong mga katanungan, mas maganda po sapagkat yan ay magiging malaking tulong sa lahat po sa atin. Maraming salamat, Brother Wilson, sa pag-aaral na ibinigay po ninyo. At tulad po ng sinabi ng ating kapatid, kung mayroon po tayong mga katanungan, ay buksan lamang po yung ating mga mic. Maingay yung kay Nanay Lota.
Maingay yung ano mo, Nay. Kung naririnig mo, maingay yung... May question po ba po tayo? Pakisuyo na lang po sa ating pong FB Live, baka meron pong question. Sige po. Good evening po. Tanong lang po, Brother Wilson, ayon po sa napag-aaralan po natin tungkol po sa apostasy, yun po yung mga tumalikod po. Ibig po bang sabihin sila po yung mga mananampalataya or nasa loob lang po sila ng iglesia pero hindi po sila mananampalataya? Yun lamang po, maraming salamat. Maliwanag, Brother Rogelito, na ang apostasy ay tinalakay natin dito sa ating pag-aaral na ito ay mga believer. Ito ay mga nagpahayag ng kanilang pananampalataya, no? Kaya nga niliwanag natin na ito yung mga mananampalataya pero mas pinili nila yung mga maling aral. At nakita natin na ang bagay na ito ay una nang binabala ng Panginoong Hesus, ganun din ni Apostol Pablo dito sa ating napag-aralan. Kaya mahalaga na makita natin ang katotohanan ito, nang sa ganun ay mag-ingat din tayo, no? At napag-aralan natin yung kung ano yung apostasy, kasi ito yung mga nagpahayag. Hindi ko masabi na sila'y believer o hindi believer, no? Pero sila'y nagpahayag ng kanilang pananampalataya. Subalit sila ay tumalikod sa mga biblical doctrine. At tinanggihan din nila yung mga tamang turo. Tinalikuran nila ang mga katuruan ng Panginoon. Mas pinili nila yung mga maling aral. Kaya yun yung apostasy. Worldwide ito mangyayari, not individually, not hindi isa-isa. Talagang grupo-grupo ito na mangyayari sa mga uling panahon. Kaya tinignan din natin yung what apostasy is not, no? Hindi ito yung nag-alinlangan lang siya. Kung natatandaan nyo, sinabi ko kanina, hindi yun apostasy. No? Yung nag-doubt siya, like Thomas, nag-doubt siya. Sometimes tayo, nagda-doubt tayo, lalo na pagka nandun tayo sa mga pagsubok. Even John the Baptist, nung siya'y nakakulong, pinapunta niya yung mga alagad niya, tanungin nyo nga si Jesus kung siya na nga yung Kristo, samantalang sinabi na niya, this is the Lamb of God, no? Sometimes, yun hindi apostasy yun. Yung mahina spiritual, hindi apostasy yun. Yung lack of maturity, yung hindi siya nag-grow spiritually. Nag-i-struggle siya, hindi apostasy yun. Yung apostasy is yung tuwirang pagrebelde against truth. Yun yung apostasy, no? Kaya yung apostasy ay katulad ng sinabi ni Pablo, ito yung sign na malapit nang dumating ang Panginoon. At ito, mangyayari ito worldwide. Pero dito sa ating pag-aaral, tinignan din natin yung mga sign, no? Yung forms. Yung forms. Ibig sabihin kasi nito, unti-unti nang nangyayari yan eh. Yung sa doktrina, yung sa moral, no? Sa spiritual, yan. Nakikita na yan ngayon. Meron na mga
siguro mga nakakaranas ng ganyan na mga ilan, no? At kung hindi tayo magiging matalino, matatangay tayo niyan. Hindi lang sila makakaapekto, kundi makakatangay sila. Kaya dapat tayo ay maging aware. Kaya napakahalaga rin nitong pag-aaral natin na ito, sapagkat yung sinasabi ni Pablo, parang sa panahon natin ito nararanasan, yung paglaganap ng apostasy, no? Kaya doon sa tanong ni Brother Rosilito, believer ba ito? Mga nagpahayag ng pananampalataya. Nagpahayag. At maaring sabihin natin, yung iba rito ay believer, pero matatangay sila. Ganon kalala yung mga mangyayari sa mga huling panahon. Maraming salamat po. Sige po mga kapatid, maraming salamat din po sa question at sa kasagutan din po ni Brother Wilson. Yung iba po sa atin, baka meron po silang question at magbukas din po ng mga mic para sabihin po yung question. Sige po mga kapatid, last call po. Ay, siguro para mas maging clear, no? Parang itong apostasy is, sabihin natin, this is also an event, no? Tulad ng rapture, event yan, pangyayari worldwide. No? Mangyayari yan dahil universal yung pangyayari na yan. Yung tribulation, worldwide din, event din yon. At yung apostasy is event din. Kaya, kumbaga, sa panahon natin, kumbaga sa apoy, tulad ng rapture, nadadarangan na tayo. Ibig sabihin, nakikita na natin. Kaya, sa panahon natin, maraming mga talagang, kung sino yung mga mega churches, sila pa yung sabihin natin na unti-unting nakokorrupt yung mga doctrines ng Bible. Tapos, hindi lang yung doctrines, even yung practices, nakokorrupt na. No? Nagiging worldly na yung sistema. Yan ay mga kumbaga ay pahiwatig na malapit na mangyari itong event na ito. Yung tinatawag na apostasy. Worldwide ito. Tatalikod talaga sila. At doon na mag-uumpisa rin yung yung pagdating ng rapture, and then yung Antichrist. Yun na. Parang ano na yun. Yun na yung kanyang, kumbaga, inahanda na yung mga tao. Kaya yun ang nakakalungkot. Actually, siguro bigyan ko na kayo ng idea. Isa sa mga tinitignan ngayon ng mga scholar kung saan magmumula yung Antichrist. No? According sa mga pag-aaral ngayon, mga latest na pag-aaral, ang Antichrist ay magmumula sa tribes of Dan. No? Kasi ang tribes of Dan, siya lang yung hindi nabanggit doon sa Revelation. And then, parang tumutugma yung commentary nila na kasi kung ibang lahi, hindi naman siya pakikinggan ng mga Jewish. Kasi magsesentro to. Kaya parang sinasabi na magmumula sa loob. Ibig sabihin, not only in the church, but sa chosen people. Kasi kasama si Dan sa chosen people, ang Israel. Ang mga 12 tribes ni Jacob. Although yan ay mga pag-aaral pa, pero siguro next time tatalakayin natin yung
about sa yung Antichrist. Salamat po, Brother Wilson, sa mga paalala rin po. Siguro sa mga kapatid po natin na mayroon pong question, last call po para sa atin po na may katanungan din po para maaari pong maging kalinawan din po sa iba po ang magiging tanong po natin. Sige po, nawa ay naging hamon at naging kaliwanagan din po ito sa atin. Parang Ayan, may okay po, si okay po. Sister Si Wilma. Sister Wilma. Sige po, mag-open na lang po ng mic. Ay, opo, magandang gabi po. Yung bigla lang pong pumasok sa isip ko, yung dahil nga po yung sa apostasy na pinag-aaralan po natin, dahil nagpahayag sila na mga believer. Pero yun nga po, parang sa kanila magmumula yung mga maling turo. Possible din po ba or ligtas po kaya sila? Salamat po. Pagka sila ay believer, sila ay ligtas, no? Sana ay ganun nga yung magiging kalagayan nila. At pero merong alam naman natin na ang pag-akyat sa langit ay hindi lang naman yung tayo ay naroon, no? Although malaking bagay yon, pero ang pinakahigit sa lahat ay yung pagdating natin, yung rapture kasi kasabay niyan yung tinatawag na yun nga yung tribulation, yung the day of the Lord. Kasabay din naman yan doon sa langit yung tinatawag na judgment seat of Christ. Kaya during that time ay sana ay either totoo sila o hindi. Kung totoo silang Kristiyano, ligtas sila. Doon sila sa langit. Isang malaking bagay yon. Pero sila yaharap din sa Panginoon. No? Yung judgment seat of Christ. Maraming salamat din po sa question at sa kasagutan din po. Actually sa Bible kasi merong mga example noong falling away, no, yung pagtalikod. Like for example, ang bayang Israel, no, lagi rin silang tumatalikod. Pero sila ay chosen nation, no. Si Judas Iscariot, siya rin ay falling away, no? Inabandon na niya ang Panginoon dahil sa pera, pero hindi siya ligtas, no? Si Demas naman, doon sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, siya ay tumalikod din, forsook Paul, having loved the present world, sabi ron. Pero si Demas naman ay believer, no? Kaya there is hindi natin alam, sana ay yung mga makaranas noon ay tunay na mananampalataya sila. Nasa langit sila, kaya lang magbibigay sulit sila sa pagtalikod nila sa Panginoon. At kung hindi naman, hindi talaga sila ligtas. Pero usually, ang apostasy is, kasi mga churches ito Mga churches ito, mga believer, pagka sinabing churches, mga local churches ito, na yun ng event na ito, maraming mga local churches na talagang magsasama-sama sila worldwide, no? Kaya yung paglaki ng mga mega churches,
isa na yan sa mga sign. Mas lalo na pagkayaan ay naging worldwide. Yung global, tinatawag na global. No? Although, event yan. Pagka nangyari, maaring pag nangyari na yan, na-rapture na, hindi na natin lubusan na makikita ang bagay na yan. No? Pero mararamdaman natin. Sa tingin ko, mararamdaman natin kasi mangyayari no? At ngayon nangyayari na. Kaya tingin ko rin kaya nga ito ay isang major sign. Tingin ko ay kasi ang dami ng mga biglang sumulpot yung mga mega churches, mga group ng mga Kristiyano. Although sa mga history ng local church, sa mga missionary history, minsan ay hindi naman ganun yung clout o yung dami ng mga sumasampalataya. Halos mga konti-konti lang yung mga churches. Sa mga kapatiran nga natin, ang alam ko doon sa ibang mga kapatiran natin, nag-average lang sila 40, 50, 70. Pinakamarami na yon. No? Pero yung mga thousand yan, sign na yan. Kaya siguro ay malapit na talagang mangyaring bagay na yan. Okay po, maraming salamat, Brother Wilson. Siguro po, para sa ating pong closing prayer, ay hingin po natin kay kapatid na dyan na pangwakasan po tayo sa closing prayer. Sige po, tayo po ay manalangin po mga kapatid. Let us pray po. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po Ama, kami po ay nagpapasalamat sa mabiyayang oras na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa oras po na muli po kami po ay nagkaroon po ng pagkakataon para po makapakinig ng niyo pong mga salita. Muli po ito po ay maging reminder po sa amin pong mga mananampalataya na darating po ang mga ganito pong mga panahon na katulad po ng amin pong napapag-aralan, na marami po ang tatalikod po sa katotohanan sa inyong pong mga salita sa amin pong Panginoong Hesus, at iibigin po ang mga bagay po na pang Antikristo. Ay dalangin po namin nawa ang bawat isa po sa amin ay tunay po na magkaroon po ng kasiguraduhan sa amin pong relasyon po sa inyo sa pamamagitan ng pagkakilala po namin sa aming Panginoong Hesus. Ganun din po ang bawat isa po sa amin ay patuloy po na maging grounded po sa inyo pong mga salita, dahil po tunay ang aming Panginoon at ang mga salita po ninyo ang katotohanan at ang magpapalaya po sa amin. Kaya po ang dalangin po namin nawa sa mga ganito pong napag-aaralan po namin ay maging paghanda sa bagay po na ito. At ganoon din po sa bawat isa po sa amin, patuloy po katulad ng hamon po ng amin pong napag-aralan, ay patuloy na siligsigin po namin ang inyo pong mga salita. Mag-aral po kami, makinig po kami sa inyo pong mga salita, dahil ito rin po ang gagamitin po na Antikristo para po sa mga tao po, maaaring professing Christian, at sa marami pa pong iba, na itwist po ang inyo pong salita para pasunurin sa mga kagustuhan po nila. Ngunit nawa ang bawat isa po sa amin ay amin pong makita ang talaga pong mensahe po ng inyo pong mga salita, at ito po ay amin pong sundin. Kaya po salamat po sa ganito pong mga pag-aaral. Patuloy po na panalangin po namin sa lahat po ng dumalo, sa lahat po ng makakapakinig. Ang banal na Espiritu ang patuloy pong mag-ingat at manguna, maging po sa inyo pong anak na ginamit. Salamat din po, at nawa pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin. At muli po, ang lahat po ng ito ay amin pong dinadalangin at hinihiling sa matamis na pangalan lamang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus.
Amen. Good evening po. Thank you po. God bless po. Good evening po. God bless. Good evening and God bless po sa bawat isa. Thank you po.